10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Anti-mage. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Win of it, flicking it, Brooks, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos, pati pantubos, nakapas, nako, Iris Tara, maraming sisril, double ramage, mga kaibigan, W2! Huli si Bob, patay kaagad kung kaparan may Tiny as double black hole, pero yun nga lang may mech na. Pwede na magsalita. Okay, hello sa inyo mga kaibigan. Ako nga pala si Denki from Mineski TV. At live tayo ngayon dito sa aming opisina para manood na naman po ng MPGL Mineski Pro Gaming League Season 7. Leg number 3. Class A po ito. It's in the bag laban sa Extreme Gaming Philippines. At medyo na-late lang ng konti. Kasi meron tayong konting problemang technical. Konti lang naman yan. Pero yan, tapos na sila sa drafts. And before we begin, I would like to thank our sponsors. Maraming salamat sa aming main presenter sa Gigabyte, sa aming co-presenter sa Smart GameX, at syempre, ito habang lumilipad si Clockwork mga wala siya! Ayun! Naiwan niya ang pala! Tsaka yung ano niya, yung gamit mo pre. Flag ceremony. Ang aming co-presenter, yun nga, Smart GameX. Of course, ang aming events partners, Secretshop.ph, Mineski Infinity, Nationwide yan, sa nextgame.com, and syempre, marami na rin salamat sa Mineski Events Team, Mineski.net, syempre sa Mineski TV. At ito na nga. Oo nga, no? Tama. Kasi hindi ko ito naiayos. Gawin natin default yung ating good at saka pating announcement on default ng content. Very good. Ayun! So, pakilala ko lang muna yung mga players natin dito mula sa It's in the Bag. Ito po ang pambato ng katimugan ng Pilipinas. Ito sila Marix and Company. Hindi ko alam ba't sila nagbago ng pangalan. Si parang X-Lim. Siya may anti-mage dito. Si Ian, ang Rubik. Ito nga, si Evil Marix, si Marix Sensei. Sa Silencer, sa Paka na ba? Hindi pa. Levi would be playing Leshrac. And Poyans dito as Clamor, so may malayong banda. Okay, andito naman po ang It's in the ang Extreme Gaming Philippines na nakalimutan ilagay ang pangalan nila. Okay, sige, si Skrillex dito ang Darkseer. Si Paring Mons, ang Winter Wyvern. Seishiro would be playing Queen of Pain. Si Kriti, si Kriti ba to? As Earthshaker, at si Stress naman, stress na as Shadow Free, wala lang. Nagkaka-alakaran lang dito. Okay, wala pa hindi pa sila nagkakaaway, pero nagkakasilipan nito. Ops, ito na. Would they challenge this one? Mukhang hinaras agad si Mike Skrillex to move in. The stun coming in from Kriti. Stress, would they able to take it? Nakuha niya yung bounty room dito, so pwede na sila lumaban. Iyan in company, dito silang lahat. 4 dito para sa It's in the Bag. Samantalang 4 din pala. Stress, would be taking that first blood at kumuha siya ng level 1 race. Para lang doon at nag-pause para mambastos
Trash talk by 2. Kale. Si JJ ba to? Kaya pala ganito yung laruan. So, Gina daw mga kaibigan, at tignan natin kung ano pang susunod mangyayari. Wala, di worry. Okay, very smart coming in from it's in the bag. Alam nila na sa matchup nilang ganito, lalamang ng konti yung SF kapag meron siyang vision sa may bandang itaas. It would give, kumbaga parang assurance na hindi siya lalapitan ng kanyang kalaban, especially kalaban niya, less rank. Not to mention, may spot niya kung magkakaroon ba, kung iikot ba yung kanyang support para mag-stack or even siya na lang ang mag-i-stack sa sarili niya. So Levi dito, already one step ahead kasi natanggal yung wards na nilagay ng Extreme Gaming Philippines. Pero sabi ni Ian, di ako na. Kaysa naman At yun nga, kung nakita niyo yung post ko sa Facebook, medyo naging argumento ko yun Bakit parang masyadong magandang mag-mid sa Radiant? Kasi kaya mag-stack ng Radiant ng Radiant mid mag-isa. Hindi katulad ng sa Giants. Ito kailangan mag-alat ng at least one person. Kapag sa Radiant ka, yung ikaw, pwede ka mag-stack mag-isa, yung support pwede mag-isa. So almost double. Tapos, Willow Base, flipping it, Brooks, dito, hinuli, ay, binuwan! One. Marix and Excel ito magkasama, pero napepese sila ng alaga ni Skrillex na medyo makating Iron Shell. And so far, no harassment coming in from It's in the bag. So they're letting this offlaner go free reign. Medyo questionable para sa It's in the bag. Pero ganun talaga siguro ang buwan. Samantala, Seishiro and Mons having a pleasant time harassing the hell out of paring points na still at level 1. So ito, tignan natin kung ikot dito ang Ian and Marik Sensei can go for the left, hindi na muna. Dito first na lang daw siya. Sabay, syempre, tatanggalin niya kagad yun gamit ang kanyang surge. Pero this would be a problem para sa It's in the bag. This is an anti-mage, a melee carry. Now he would face level 2 Ion Shell at Ion sa damage ng Ion Shell. Pakilat dito lang sa Nini, wala mong sa ang kanyang kinasulit go for the harassment right now. One more hit, pero kulang siya sa mana pool. Only meron siyang 200 mana. Medyo feasible na mamatay dito si Stressed or si paring JJ. Gritty is invisible. Can go for the Fissure Block. Let's wait for it. Wala pa. Hindi ko maalala kung nakikita nito yung bandang area dito. I think it can. Tignan natin. F2. Kita! Pwede! Strategic ward placement dito mula sa It's in the bag. So, this makes me think, ibig sabihin, yung INTB, hindi sila naglapag nung pangalawa nilang wards nung umpisa ng laban. Relegating an additional observer ward para sa ganitong klaseng advantageous situation. Well, to be frank, okay naman yung ginawa dito ng It's in the bag na hindi naman nila kailangan ng kaagarang vision for their bottom lane since nandun naman yung kanilang mga katoto, and instead relegating that observer ward pa sa counter vision na rin pala sabihin. Kasi ngayon, alam na nila kung saan nakalagay-lagay si SF. So once na makita nila wala dito sa proximity ng wards, si SF, alam nila, it's either he's stacking up or maybe he's trying to gank a lane. Pero mamaya na yan, Critito would come up. Nasa ng Stanini, he ulit the points. Eto na po ang Fissure Block. There we go. And this would definitely be a kill in favor of Extreme Gaming Philippines. Making it at nakapatid pala si Levi dito. Salamat sa tulong ni paring Ian. Ang bilis ng mga pangyayari, mga kaibigan. Napakalmot na lang si SF sa may lupa. Medyo masakit-sakit na pangyayari yan. And oo nga pala, live na tayo ngayon sa Twitch kasi alam mo, Twitch medyo nung nakarang mga linggo medyo pabebe. Pero ngayon, okay na. Hindi ko alam, siguro nakatulong yung Hearthstone Southeast Asia. Naging ayos ang lahat ng bagay. At ngayon, nandito po tayo ulit sa lahat sa Twitch. So yung mga nag-aabang naman sa amin sa YouTube, medyo nasa mali na naman. Punta kayo sa amin dito sa twitch.tv/MinescoTV. Live tayo ngayon. Pero mamaya, skillless na pagsapakan. Oy, huli niya si Marik Sensei. Pwede mamatay. May vacuum ka ba? No! Oh no! Kaya ng isang search. Kaya ng isang search. Pero wag na lang daw muna. Anyway, Marik Sensei can actually kill him. Kung sakasakali mag-commit siya, let's say mag-commit siya ng search. Kakabante siya. Isang lagay lang ng magandang last word and one, a little bit more right clicks and he would die definitely. Kasi wala na siyang pantakas. So yun yung parang pinaka-alanganin. Kaya Kuya Skrillex dito. Yes, he can go harass pero hindi na garantisadong pihadong may mamamatay sa ginagawa niya. Unless ito katulad ito, umabot pa yung dalawang Ion Shell. Yata, but next name is still safe. Kaya naman niya itong tangkain with poor man shield plus yung kanyang regen. Feeling ko kaya niyang i-mitigate yung ginagawang damage ng Ion Shell. Pero hindi, syempre hindi naman ganun kasagaran.
masakit pa rin yan. Diba? Makatiyan. Pero ito, nalift na naman po si Steel versus Stun. Yun na, tinaman sa Kutan, isang simpleng kidlat. And SF is 0 and 2. 1 and 2 pala siya nakakuha ng first blood kanina. And that would be a big problem. Remember, merong stack si Levi dito. Tingnan natin, pakita natin. You know. So, anytime na mabakante siya ng linya or kahit na ma-throw, matapon siya sa linya, pag hinara siya ng SF, meron siya pang meron siyang, kumbaga, balik pato move. Meron siyang assurance. Nakapag-ipon na siya sa bangko. Eh ngayon pa na lumalamang siya versus the SF, alam natin na he would be the best laning stage in this match. Iniisip ko ngayon, Levi can actually forgo this lane. Iwan na niya yan, ibigay niya kay Rubik para magkaroon ng level 6 or bigay niya kay Silencer para makapag-level 6 agad si Marix. Diba? Samantalang, the game plan for SF, in my opinion, is to actually steal the stacks that is made by Levi. Pero mamaya na ako dito, kumain ng alikaboke. Let's see. Ako, nagpail sa sarili. Pero tandaan natin na Jigma po ito. Magic! Pinaputukan sa muka. At easy kill yun para kay Levi. That is actually 2 and 1. O, pala ba? Yung mga kidro. So, nakasitaas naman dito. Let's say, Seisho tried to shoot out. Naman niya kanyang 14 points. Was killed by Oh, tama. Wala, namatay din siya kay Ian. So, mali pala ako. Napatay ni Seishiro si Poy at saka ako, it's the other way around. Pero yun. 4-3 ang score po mga kaibigan. And it's actually a good kill coming in from It's in the Back. Killing Seishiro would mean a lot. Kahit na itong ginagawa ng Extreme Gaming Philippines, medyo kakopya niya ng konti sa sa strat ni Paring How. Ano ba Teams How? Hindi ko sigurado kung VG o newbie. Basta BG ata, BG Gaming. Pero yun nga. Yun kasi ginagawa kasi ngayon ni Paring How, siya yung nagpauso. Hindi ako sure kung siya nagpauso. Pero most of the time sa kakapanood ESL 1, New York Chinese Qualifier. Eh, ang gamit lagi ni Paring How, siya, position 1 pero laging magicero. Kung hindi safe lane, Queen of Pain, nakita ko nag-safe lane, din siya safe lane, tawag dito. Basta, magicero din. Leshrac, tama, safe lane Leshrac. So, kumbaga parang yun na yata yung trend ngayon talaga na sobrang halaga ng burst sa meta. Pero mamaya sila, nalip nga lang sa medyo delay tactics. Isang race pa. Oy, alangan ng konti. He's trying to hesitate pero matatawa na siya ng last word. Oh no, the last word. Alam ko yung last word yung titik pero hindi. Dinahan na lang sa damage mula kay Levi. But anyway, the chase is on. Credit trying to run away. Meron ba siyang bagsak sa Fisher? Would be used pero yun ata. Naku, sad boys. Para sa It's in the Back, could have been another kill para sa kanilang kawit. Oops! Hook shot, meron tapeta, papatay na to. Last word, would kick in. Definitely killing duty, pero kiniis na lang ni Ian dito para meron siya kagad na level 6. Pero sad boys para sa kanya. Kulang pa ang kanyang XP. And I wish, pwede mo ipin yung XP. Yun yung isa sa mga double kill. Mula kay Seishiro, binugahan, ubos. Pero meron silang pantubo. Samantala sa'yo, kakakta. Extreme, okay lang daw siya. Nalip si Ian dito. Nalip ni Ian dito si Seishiro. Meron ba siyang blink? Nanakaw niya yung Sonic Wave. So let's see kung magamit ba niya maya-maya. Siguro konting to. Konti pang aggression mula sa Extreme Gaming Philippines. That they would be on an okay position. Kahit sabihin mo makabawi siya mayroon na siyang okay spot si Levi para makapag-farm dito. And I think aware naman ng Extreme Gaming Philippines on what to do. So far we've seen SF putting himself in this limelight para makakuha ng konting farm with these stacks, which is pretty good for him. Pero iniisip ko, yung stack na yun pwedeng ibigay kay ES. So, at one point, you can say na tama nga naman napahabol natin si SF thanks to those stacks. Pero on the other hand, yung ganung klaseng farming window can be given to another hero para magkaroon siya kagad ng kanyang item, which is para kay Kriti. Isang blink dagger. Pero mamaya na Ian and Levi ito na po sa sun. Buti na lang at meron siyang Fisher. Hook shot! Good hit! And now Kriti is in a dire situation. Hindi naman umabay ito. Kidlat ngayon. Hindi, makakatastation ito malamang sa mga. Samantala naman si would be able to kill Darkseer. So, off-screen kill again mula sa teams natin ngayon. Medyo sobrang action pack. Kahit sa ang linya, may nagayari patayan, stress dito. Would just push the mid lane that's currently empty right now. Natutulong pa ata si Seishiro just to give him some more 1-2 punch para makapag-push dito. Pero samantala ito. Radiant's middle tower is under attack. Ikot. Naku po, pwede siya makakuha ng marami. Wala na nga lang hook shot. Pero I think Sonic Wave would do the trick. Itong nanakaw ni Ian. Kung sakasakali, tingnan natin.
Pumunta rin Dire's si top Silencer. tower. Meron siyang global silence Radiant's dito. middle Pero tower pinayagan na lang has muna fallen. mukha. Ito na. This time, global silence was popped. Seishiro in danger. He is dead. Radiant's -2 middle in. tower is Ilan ang under intel attack. to? Grade 10 ka na, boy. Marik Sensei dito, actually having a field day. Lahat ng pinupuntahan niya may patayan eh. So, sulit na sulit yan. It's just, 10 minutes in, but we can Dire's top expect tower lots is under and lots of attack. money. Gold coming in favor of it's in the bag. Pero so far, pag tinignan mo, medyo si Stes nakakahabol. 5K net worth para sa kanya. Wala pa siyang incentive. Pero baka hindi may kambubuhin niya dito kasi meron silang Darkseid. So Darkseid would be going for the mech. Ano to? Drums? Drums for stress? Hindi natin alam yan. Ayan, the score is no 10-6 in favor. It's in the bag at ang pinapanood nyo po ay ang Mineski Pro Gaming League Season 7, leg number 3, Class A. Kung sino man po ang manalo dito, ang manananiwala ako lang na ata. Anyway, points ito would be killing Kriti, and it was actually a mismatch. Alam natin na medyo luge. Gelo Bells si Dire's middle tower is under Earthshaker attack. laban sa DOT stun ni Clockwork. Alam natin, so you would be prevented from casting your spell, especially kung medyo matagal ng wind up ng lahat ng yung skills. Alam natin ng Fisher 10 years bago niya ilapag, di ba? Dahil Radiant's alam bottom niya, tower is under attack. Pamay, mga ganun. So medyo kawawa siya kapag nahuli siya ng battery assault. Pero anyway, Kriti is here. Yung bote! Hindi na-charge! Radiant's Oh bottom no! tower Hindi is under gumana! Out, so sad boys. So ang ginawa dito ni Stress yung paggamit sa mechanic ng Fountain Heal. So parang kami na yan. Station of killing Ian, pero let's see X-Lim can actually go for him right now. Marik Sensei, wala pa siyang global silence, pero I think the harassment would be okay. Seishiro dito, force. Go back, at hindi. Pupers siya ni Marik. Naku po, galit na galit mga kaibigan, nakapalda ako. Level 16 intelligence, di pa level 16. 16 intelligence na nanako niya dito, grabe. Talino na ni Silencer, pwede na manalo ng Nobel Prize. Pero kawawa, no? That's the power of a Silencer. Nakakuha ka agad ng 16 in at level 8. This is just 12 minutes in. So all those action-packed early game paying well para sa It's in the Bag na ngayon ay 13-7. Patingnan ng gold grab. Wow, 2K gold advantage para sa It's in the Bag. XP naman nasa 3,000. So we can safely say Radiant's top na It's tower in the is under Bag is attack. actually on a roll right now. Wala pa siyang Diabolic Edict pero he can take this tower no problem para sa kanya. Dire's middle At, tower is under attack. Iyan, para kay tawag dito, Marix. And I think the next item would be a refresher orb. Definitely a refresher orb para makapag-take advantage ng 12 second silence, I believe. Tama, 12 second silence at level 3. So yan po, yan Sito waiting for the right moment. He can go for the hook shot and unfortunately hindi na ito pwedeng i-ward. Nung unang panahon guys, isa ito sa mga sikreto kung sandata. Ito ward spot para makita mo yung mga nandito mga tao. Pero since ito ng map rebalancing, nakita natin naging ward spot na to. This is no longer a tawag dito, a cliff where you can put your wards into. Pero okay lang yan. Pero talaga ang buhay. Levi. Going for Blood, so pero makaputok siya ng Butcher. Ako po, he's in danger right now. Huli siya na stun. Pero nice global silence, pero it was just delaying the inevitable. Right lang pala kailangan ng Extreme Gaming Philippines. Look at that! Kriti, nilapitan, inetcho sa muka para patay sigurado. And Kriti needs all the gold in the world right now. Medyo kulang pa yung kanyang gasolina para sa dagger. Pero anyway, it also going for the aggressive a little bit. Stun, no. So no chance. And pushing Seishiro away instead, kinain niya yung Shadow Rays ni Stress. Kaya ngayon, medyo bumabawi ng konti ang Extreme Gaming Philippines with the firepower, and I think the sustain is in their favor. Mechanism is now finished para kay Skrillex at magpapadrop the base na siya dito. It's in the back. Trying to defend this bottom lane. Let's see kung meron challenge ito mula sa EXG. Oops. XGP pala. Mali. Hook shot para kay Stress. Nalayo siya dito. The stop will turn would be there. And he would have oh! Ang ganda naman ang pero nice try using the winter skirt. But unfortunately, it won't be enough. Levi would be getting a double kill. I think a triple kill is in order. Hindi. Ian would be taking the last hit. And what an answer.
mula sa It's in the Bag. Medyo mali lang siguro kasi una na hook shot is stress. Pangalawa, sayang yung paggamit ng Winter's Curse since stress is dead anyway. Kaya parang medyo nangyari sa Extreme Gaming Philippines. They don't have the, Dire's top the tower skills is under to use. attack. Wala on cooldown yung parehong mga ulti. Dahil masyado silang naglande nung nahuli nila kanina yung nandun sa may mid. Pero mamaya na yan. Dire's top tower is under Sa attack. gera. Pwede pa silang dumura. Abangan natin yan. Hindi. Si Shirot, kinabahan. Nakita mo naman ang bilink ni ano. Hindi, Exim nakita lang na itinaas ni Mons yung pakpak niya. Takbo agad eh. Akala, ultihan siya. Pero anyway, Skrillex is pushing the top lane. Kasama niya si Skrillex. Meron siyang Yasha. So, ano to? Teka lang. Pwedeng SN1. Pero kung SN1, pwede Radiant Yasha. structures are So, fortified. iniisip ko dito, Halberd. Radiant's top tower is Pwedeng under Halberd, but wait. Rack it on. Tanong natin yung ating experto, marami na kami kung ito ng Holy Global Science will be pop para siguro hindi makataka Radiant's si Queen top of Pain tower at has itong fallen. ako nanakaw ang Winter's Curse. Ay, Arctic Burn pa lang nanakaw. Anyway, nakuha ni Stress Victoria dito, so it was technically a 1-for-1 trade. A hero for a tower, not bad para sa Extreme Gaming Philippines. Anyway, back to my question. Parang Calvin, di ba na hindi na pag nagmanta ba ako tapos naka-halberd ako, madedebuff ba yung halberd? Hindi, di ba? So, halberd can be a prime candidate. Pero SNY nga, tama si paring Lucky. Ang galing talaga ni baka Lucky yan. Kaya tama siya ng ulit ng SNY sa excited para kay SF. At may naglang din sa chat, sabi ni Kyla Belia, naglalaro pa po ba si Santino, Boss Dainty? Maglalaro nga siya maya. Pacific Revborn laban sa Lucky Trackmate. We play pala. Naku, parang ang dating Pacific laban sa Dire's Pacific top na tower is under attack. So yung laban natin Dire's top maya-maya tower is fallen. kay Labelia. So abangan niyo yan. And anyway, ang laban natin medyo mas mainit. Para sa akin mas mainit kasi ito yung ulit pag-asa ng ng katipunan. But anyway, isang bagsak lang, patay kaagad. Si Marik, so no global silence for them. But I think it was already used na nakaw ni Ian ang Frazier. It could be big. Let's see. So magagamit ba niya kaagad? Levitt opting to get the proof instead. Hookshot para kay Skrillex mga kaibigan at na Winter's Curse siya dito. Pero nasa malayong kabiasnan ang It's in the Bag. So no care, no do. PT, still okay. Stress dito, taking the kills. And wala pang blink dagger pero malapit din ako sa Nako! Pero mas malakas ang burst ng tikbalang Echo Slam was there. Nagpaputok na rin si Stress, enabling them to kill Kriti. Leshrac just committed suicide dahil di niya kinaya nangyari. Sabi niya, oh my goodness, Kriti, no! At Dire's bottom tower is under attack. pakamatay din siya. Dire's Pero yun, only one structures guy are remained, fortified. was Poyans. And actually, X-Lane was just going for the split push route. And this is actually a smart move coming in from Oy, shoutouts nga pala kay Toby 1. Online daw siya. Magugulat yun kasi may isa niya nagkakasta ko. Dire's bottom tower is under Wala ka attack. na. Ayaw mawala. Dire's bottom X-Lane, tower has meron fallen. na siyang Battle Fury and now he's close to his Vladimir's. I think tapos na eh. O, deliver na ata yun. Tignan niyo yung mga items. Bloodstone is now up. Kanina pa yan kasi malamang papaputokin niya yan eh. Hina ng mic, masyado malakas in-game sound. So, narinig mo yun parang Lucky. Lakasan mo daw yung mic ko. Hinaan mo yung in-game sounds. Or ako ata magpapahit. Okay. Sige, nanigurado na rin tayo. Sakto lang naman daw eh. Paring RJ talaga eh. So anyway, Orchid para kay Queen of Pain. He's waiting for it. Levi, nakita ko na pala yung item yan. He's going for a Glimmer Cape. Okay, pwede yan. Pwede. Marik Sensei naman, ayan nga, refresh ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. That's good. Ian, still no Blink Dagger, but he's pretty much close. Poyans already has his Blade Mail and 4 staff. Still no Aghanim Scepter. Pero hindi yata yun ang priority nila ngayon. Sa kabilang side ng mapa, kamusta naman yung mga items nila? Well, basic items para kay Mons. Seishiro nga, sabi ko sa inyo, mag-Orchid siya. Kriti, malapit na rin sa kanyang Blink, Stress, tapos na yung SNY. Ano susunod niyang item? BKB ba? Pwedeng BKB, pwede rin namang Skadi. Pero I think BKB would be a tall order para malabanan nila yung magic damage ni Levi dito. Pero siyempre hindi ko nakikita ang items.
si Skrillex. Ayun, may mech na siya. So, he's going for a Greaves. Pero, kung sa kanya, blink na lang muna. Pero mamaya na-stun si Levi dito. Nakaka-ang fissure na naman po pinabigay nila. Bakit kaya ganun? Anong trip ni Kriti? Binibigay niya yung mga magandang skills dito kay Ian. At ngayon, alam mo na kaagad na medyo okay na okay si Ian maya-maya. Yun sa mouse ko. Umaangat ng... yun o. Umaangat mag-isa. Tapos na yung kanyang Glimmer Cape. So, malaking bagay to. Meron sila detection dito. I mean, Extreme Gaming Philippines already has detection in the mid lane. And it would be great because they know that when it's in the bag goes for the siege. Kasang malayo na sa proximity eh. Kaputok na lang siya dito. May di na ibang mangyayari. Wala. Fortifications na lang daw muna. At walang contest po ito. Kukunin ni Levi ata ang Torre. Let's see. Pakindat lang muna. Okay. Wala din na nakukunin. Stress, binuo niya ang kanyang Shadow Blade. This, I think, can be a Silver Edge. Pero, hindi ko sigurado kung natatanggal ng Silver Edge to. Yung Spell Shield. Pero malalaman natin yan maya-maya kung sakaling bubuhin niya. Pero very old school build coming in from paring Stress or JJ na kumuha ng Shadow Blade dito. And an SNY even. Usually, di ba, ang mga bagong moves na ngayon. Mech, Yule Scepter, Skadiliman, mga ganun nga pinagbobo. Pero siya sabi niya, ano ba? Old school Dota. Ayan. So, ayan, nagtanong si Mineski TV. Thanks sa remind. Okay na daw ba yung sound? Sana okay na. Kasi kung hindi pa okay, edi wow. Anyway, paputong ba niya? X-Slim dito. Ito, nakakainin niya ng buhay. Kalahati kagad ng buhay. Race! Pero kulang mga kaibigan makapag-blink out si X-Slim dito. And if only Queen of Pain was there with the Orchid. Unfortunately, hindi yun ang nangyari. Points naman ako dito. Stun mo like dito ng Blink Dagger na Global Silence would be pop. Hook shot. Mula kay Pulse. Ngayon, security nasa peligro mga kaibigan na last word. Just test naman dito. Kinakain ng buhay. Pero ang problema mga kaibigan, mas malakas ang bawas. Levi dito. Sabi niya, it's time mga kaibigan. Naka-Glimmer Cape pa siya. Hindi na nakapag-blink. Nastaninis sa mukha. Mons, pinaputukan pa. Double kill mula kay Extreme at ubos ang Extreme Gaming Philippines dito. And nice try mula kay Shadow Fiend to actually kill AM. Ang problema nga lang mga kaibigan, hindi yun ang oras. Hindi pa AM, PM pa lang. Kaya buhay. Si Anti-Mage was able to blink out and then he tried to call on his teammates to help. Ang problema, hindi nila kayang i-burst yung it's in the bag. And I was actually curious. Meron silang mech at meron na silang mech pero nagkulang pa rin na kanilang sustain. Levi is just too darn fat. Hindi nila masyadong makayanan yung magic damage na pinoproduce nila Shrek. And now this would mean a Roshan para sa it's in the bag. Sabi ni Kyla Belia, pabati naman daw si Miko. Sige, walang problema. Binabati ko si Miko. Lashrak will be taking the ages and like what is always happening right now. Sa ngayong meta, kapag nakuha niyo yung Roshan, usually binibigay sa mid. 'Di ba? Storm gets it, Lashrak gets it, Wind Ranger gets it. Basta yung mga mid ang kumukuha kasi Dota is very mid game oriented right now dahil sa value factor ng stacks na magandang nakukuha lagi. So, tingnan natin. Well, hindi pa niya in-equip yung kanyang courier. Sa kabila naman, okay. Ayan, why daw po, sabi ni RC. Shoutouts nga pala sa ating admin na napakabait. Hindi naman yan madalas mang DQ. Ayun, mouse daw, mouse ang problema. So, anyway, habang ganito, babatiin ko lang muna ng aming sponsors. Maraming salamat sa GameX, sa Gigabyte, sa GameX, sa Mineski Infinity, sa Sikashop.ph, sa nextgame.com, of course. Maraming salamat sa Mineski.net, Mineski Events Team, at saka sa Mineski TV. At may nagtanong dito, si Mud Golem 2194, what is a techies? A techies is a creep. Oy, huli si Extreme ito. Lockdown mga kaibigan, may vacuum pa, and it would be a big taking para sa XGP, killing X-Slim, at si Mons pa. Baka sumunod pa dito mga kaibigan na. Hindi, napatay ni Levi. Akala ko naman mabubuhay pa siya dito. Pero okay lang yan. Sabi ng it's in the bag. Nawalan tayo ng carry pero makapag-push tayo ng tier 2. Let's see if they can do it. Say Shiro. Medyo nahihirapan at struggling right now to actually offset the balance between Pero mamaya na. Tingnan natin. May tanong si Great Pinito, may laman daw po ba ang Mineski mamaya? Wala po. Naku, Winter's Curse pala kay Seishiro. Now he's caught
And he's definitely dying. Poyans is mega kill. Ako po, may vacuum wall. Pero ang kasunod nun, syempre wala. At ngayon si Levi tuwang-tuwa mga kaibigan. Sabi niya, walang pakialam dyan. Rock na itu. Nako yun lang. DPS mula kay Stress. Glimmer Cape again. The stun. Not gonna hit anyone. Wala siyang Octarine core. Only the Aegis is here. Kidlat. At di ata mapapang Aegis mga kaibigan. Napap yun. Points is unstoppable. May second life dito si Leshrac at ang tikbalang attack mga kaibigan. Hindi pa rin tapos. Galit na. Ang It's in the Bag. Levi nilaluto sa skills. Nag-vacuum siya sa wala. Patay siya dito. Wicked Sick. Para kay Levi. Hindi pwede pa niya isunod sa kanyang resume. Pag pinatay pa niya ulit itong Dagon. Pero wala na. Kriti and Mons, the only ones remaining para sa Extreme Gaming Philippines. And let's see if they can actually do something right now. Pero It's in the Bag. Just open to go back. Pabuo na niya. Bubuin na ba niya? Yun, buo niya. Yung kanyang Soul Booster. And we're just gonna wait into the Octarine core of tawag dito, Levi/Leshrac. So yeah, patingin ulit ng net worth natin. Sobrang solid. 15k for It's in the Bag. How about the XP? It's 15k as well. And right now, It's in the Bag. The only thing that they need to do is actually to finish up their item and go for the push. There's nothing Extreme Gaming Philippines can do really right now. They have the Blink Dagger, so if they can catch someone off guard, then that would be wonderful. But unfortunately, that's not the case since It's in the Bag always one step ahead. Siguro napakalaking bagay talaga ng Glimmer Cape kay Leshrac. Naabante siya ng abante, wala siyang pakialam sa puso ng Extreme Gaming Philippines. Samantalang Stress dito, another off-screen kill. Marik Sensei getting caught. Hookshot made mga kaibigan para dito. Poyans, hindi nakalimutan mag-lock! Hala, nag-loggers in Paris! At ngayon, delikado si Poyans dito. Let's see, nagkamali natin kina si Mons. Bakit niya tinutok sa hero? Walang slow yun, boy. Dapat yung Splinter Blast, yung tinarget mo, walang slow. Yung matatalsikan ng mga ambon-ambon, yun yung may slow. So, that's weird. Mula kay Mons, at tinira niya, sinapak niya sa muka si Poyans, pero wala naman yung slow, unfortunately, para sa kanila. Pero mamaya na Stress trying to go for the chase. Humahabol siya, wala nga lang makikita, kundi Creeps ang napagtripan. Isa pang natira, yun. Pero ito, may blink na ba si Skrillex? Wala. Graves lang ang kanya natapos mga kaibigan. Seishiro naman going for a possible BKB at may casual ring of protection engagement ring mula sa kanyang minamahal. Poyans going in for his own Aghanim Scepter. Stress naman medyo hindi pa obvious ko anong kanyang gagawin. Feeling ko talaga Silver Edge na para may swaggery ng Masterino. Skrillex naman medyo okay na rin sa kanyang sitwasyon. Kriti. Blink is ready. Levi almost 300 gold left para mabuo ang kanyang Octarino Masterino. Naku po, malaking bagay yan para sa It's in the Bag. Pag action yung tapos nila yan. Shoutout nga pala kay Light of Heaven. Sabangan natin. Hookshot ba mula kay Poyans? Wala pa? Hookshot initiation would be really great right now. Samantalang nagkakasama-sama dito ang Extreme Gaming Philippines. So it would be a wonderful shot kung mahuli ni Poyans kahit paano kahit isang tao lamang. Samantala, dito sa Extreme Gaming Philippines, kailangan nila siguro makakuha ng magandang wombo combo. Shadow Fiend's game plan is actually good na nakakahanap siya ng mga single target heroes. Halimbawa, itong nag-overextend lagi na si Marik Sensei, nahuhuli niya, malaking bagay na yun. At tapos na ang na-pressure orb. Naku po, it's time! It's time para magawa ang pinagbabawal na kasamaan, mga kaibigan. The ninjutsu is real. Kapag nakuha niya yung repressure orb, and take note, walang kakulukulo dito, ang Extreme Gaming Philippines, natapos na yung napakatitinding mga core. Naku, mamaya, naku dito si Stress. Let's see. Nagkaputok siya. Oh, skinansel! Oh, no! Tinamaan ng battery assault, mga kaibigan. Kung ba naman mapalo ka ng battery talaga nga naman titigil ka Marik Sensei now finishing his refresher orb. Pwede niya gamitin yan anytime. How about tawag dito, anti-mage? Well, yan palang item. Octarine course na finish as well. Para kay Levitt, ngayon nakaperma kasi siya para may swag ng konti. At sabi ni Moves Like Dota, pabati daw siya, walang problema. Binabati ko rin nga pala si Great Pinoy na lagi nagpi-PM sa akin. Kung may laban daw ba? Lagi pong may laban. Yun ang masasabi ko. So, yan. Sabi ni Moves Like Yamate, pabati daw ako para si Future. Pati si Future. O nga pala. Oh, tama. Salamat paring Moves Like at pinalala mo yan sa akin. Happy birthday nga pala kay RJ Namante. Ayan. Sorry, hindi kayo makapunta dyan sa pagsa-celebrate nyo na sobrang tindi.
Wala may kasi. Pero mamaya si Stress sumahabol ito mga kaibigan. Ang bilis lumipad, no? Malabugati mga kaibigan. Pero mamaya ako po. Huli to! Pumpares! Wasak agad ang brief mga kaibigan ni Ian. Poyets might be next. Sunod-sunod na pambababoy. Seishiro was able to kill Levi. So no less Shrak. And no buyback. Nagkakabilan niya kanyang Octarine Core. Naku po, ok siya dito. Stress is on a killing spree. But he's gonna die from global. Hindi. Nahuli siya dito. Hinihil. Nimons. Dumating dito si, Les Shrak. Buyback ba to? Hindi. Bumalik siya kagad. Salamat sa kanyang blood. So, at ngayon, mukhang it's the time for Levi to actually work his magic. Tatlong namatay. 4 naman para sa It's in the Bag. Buti na lang at haibo kaagad si Levi, mga kaibigan. So, nakabawi dito ang It's in the Bag. And actually, now they have turned it around. Oh, yun nga. Tama nga ako. Malaki nga lang ang kinita ng ng XGP. Kalahin mo ba naman, boy? 3,000 din yun. Check natin yung goal graph kung ganun ba kalaki. Wala pa, hindi pa halata. Levi just gonna push as well as X-Team. Fortifications would be used. 2.8k para kay X-Team would be Abyssal Blade kaya to agad. O baka naman maglandi pa siya ng konti. Marami siyang options dito. Kukuha na lang siya ng dito. Ng mga krepepas at mamaya. O yan na, hindi kulang sad boys! Mangutang ka na muna, mag-loan. Ayan, ito. Meron pala siyang neutral. Okay lang daw siya. Okay lang ako. 3.5k. Mamaya to, pag nagka-Abyssal Blade si X-Lim, malaking bagay. He can actually lock down, he can lock down SF immediately. Either SF, maybe the prime target will be Queen of Pain para siya makabato ng kanyang mga pinagbabawal ng mga jutsu. Well, after BKB, she would really be a threat, especially versus Leshrak. Pero, yun nga, kapag nagamitan na kagad ng nahampas ka ng Abyssal Blade, ng tawag dito, ng Soul Edge ni Nightmare, sabog. Bogsa. Sabi nila okay lang daw sila. O nga pala, good luck sa Mineski sa kanilang laban sa Nanyang Championships, I think. Maglalaro sila. Shoutouts nga pala kay C2C at saka sa iba pang mga admins ng Nanyang Cup, Nanyang Championship pala. Yan, mga naging katropa ko yun ng mga nakaraang linggo dahil kami na nagkikwentuhan nung ako yung nag-a-admin ng ESL1 New York. And shoutout sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Ilan kayo? Hindi ko mabilang. Lagpas 10 siguro. Pero anyway, salamat sa pagkapatunay sa Mineski TV. Nasa Twitch po tayo ngayon. Hindi na tayo nasa YouTube kasi nagbalik loob na kami nagbalik loob sa Twitch. Ganun talaga. Hindi na sila tumatalong Stress now finishing his BKB. Meron pa siyang 3.8k. So this would be nice tawag dito, achievement mula sa SF na sa wakas nakuha na niya ang kanyang BKB uninterrupted. Pero mamaya nagamit na pala yung Abyssal Blade para lang patayin si Seishiro as expected. Ito ang kanilang game plan, actually killing at least one, removing one from the equation para 4v5 ang situation. And now INTB having the better mechanically pagdating sa carry. Dahil anti-mage to kahit anong gawin mo, mas malapit ang anti-mage mag-carry kaysa sa ibang mga hero. So ngayon is sobrang nasa safe side ang It's in the Bag. And actually they would literally put this one in the bag by now, destroying Roshan and taking the Aegis of the Immortal for themselves. Diabolic Edicts, so-called Stunner, dito, Pulse Nova, and everything else in between para siguradong mamatay si Roshan Nerino dito at mamamatay nga siya. Malamang. At ako kunin ni X-Team yan, syempre. Thank you, you're welcome. Sabi ko, gusto ko yan. At ngayon, Anti-Mage now having almost every item possible na mabuo niya. Siguro exception would be the Butterfly. Yun na lang ang kulang niya. Butterfly or Heart of Tarrasque. Pero, sabi niya, okay na. Okay na. Pwede na yan. Mag-iinarte ka pa okay na nga yung performance mo. Levi naman would be going for a Shiva's Guard, which is not bad. Especially, it's actually not good right now. Kailangan niya ng mas maganda sa Shiva Kailangan niya ng Hex, I think. Shiva's Guard would be good versus melee carries. Pero since wala namang melee carry on the side of Extreme Gaming Favors, I think it would be a precarious decision na kumuha ng Shiva LaGuardia. Pero mamaya na yung Poyens waiting for the right moment para mapag-hook shot. Let's see kung gagamitin ba niya. Ayaw pa niya gamitin. Nag-iinarte. Si Stress ito would just take this tower for himself. Rocket Barrage. Wala nga siyang ginawa. Hook shot! There we go! And let's see kung si Stress ba makakatakas. Meron siyang Shadow Blade.
There we go. And Poyance, no detection, sad boys para sa kanya. Global silence, and now I think it would be a wrecking machine. It's in the bag, just moving. Hindi niya ginamit yung global silence. Hindi niya ginamit yung pressure. Hindi pa niya ginamit na niya. Yeah, ginamit niya, meron siyang second global silence dito. So, Extreme Gaming Film is not expecting this one. Mamaya, kung sakali. So, yan. At ngayon, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pambababoy na nga. It's in the bag. Ay, naku, nahuli! Nahuli si Stes, mga kaibigan. Nalift pa siya dito. Bastos. Napakabasmami na it's in the bag. Sabi nila, Pap, lalapit ka pa. At GG would be called. And all I can say is, bakit nyo pinabayaan tumaba si X-Slim? And not to mention, si Leshrac, dapat di mo pinapayagan makatuwa. Kaya kung ako sa kanila, dapat medyo medyo pag nakita nyo sila yung Leshrac, tumataba ng konti, gank din pag may time. So anyway mga kaibigan, game number 2 will be coming up next. My name is Deng from Minesi TV. It's in the bag. We'll be taking game 1. OBB lang tayong mabilis. Rock and roll tayo.